So, kaya po ninyo nakupas lang ang inyong Bible sa Genesis 8. Kung meron kayong bulletin, so dito po yung outline ng ating po mensahe na makapagkita natin. Every day, palagi po tayo may hintay. So, iba sa atin, syempre ngayon, naghihintay tayo na kailan ba matatapos itong ulan. Araw na, pero uulan na naman. Tapos, bumahapan na matindi sa mga kasama. Para sa pamilya ni Ate Mercy, 1.5 months na nasa ICU. So, napakahaba din yung pagkitay nila kung ano yung gagawin ng Panginoon. And so, we are waiting a lot. So, ngayon po tayo hinihintay. Hindi lang hinihintay natin ang parcel na dating galing sa Shopee. O yung kausap natin sa isang meeting, kaibigan, business transaction. And natetest yung patience natin kapag late dumating, kapag mayroong delays. And syempre, meron tayong mga prayers na gusto natin nasagutin ng Panginoon. Pero nakita din tayo kaya nasasagutin ng Lord. Yung pinag-pray natin na asawa natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, na makakilala sa Panginoon, mabuhay ng Panginoon, yung anak natin, and bring them to saving faith in the Lord Jesus Christ. We're still waiting kung paano sasagot si Lord para sa mga prayers na nainipit po tayo. Lalo na sa panahon ngayon na gusto natin yung instant. Akala natin ay pinagkakaitan tayo ng Diyos ng mabuting bagay kapag hindi natin agad natatanggap yung mga ina-expect natin. Gusto natin mabilisan. Kapag may mga delays, tapos hindi ayon sa expectations natin, sa timetable natin, madali sa atin na reklamo, madali sa atin na inis, madali sa atin na magalit. So, umihina rin yung tiwala natin sa Diyos, sa kakareklamo natin, at sa pagkainit natin sa paghihintay. Inilibigyan ni Lord yung pride sa heart natin kasi akala natin we are entitled or we are deserving na ibigay ni Lord kung ano yung hinihiling natin sa Kanya o hinabangan natin at ayon sa timetable na gusto natin. So, hanggang lahat ng ito ay unbelief o yung mali at kulangan na pagkakilala sa kung sino ang Diyos. Alam natin na God is all-powerful. Sa journey natin sa Genesis 1:11, alam natin na sa isang iklap lang, sa isang salita lang ng Diyos ay kaya niyang likhain ang buong mundo, ang lahat ng nakikita natin sa kalawakan. Kaya alam natin na God is all powerful. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, like yung sa Psalmist, sa Psalm 34 verse 6, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Alam natin kaya ng Diyos sa isang iklap lang, natanggalin lahat ng problema natin sa buhay. And alam natin na mabuti ang Diyos. Alam natin na wala ka namang mabuting bagay. Ipagkakain niya sa kanyang mga anak. Psalm 34 verse 10. Those who seek the Lord lack no good thing. But He is also sovereign. Kapag sinabing sovereign, narinig din niya sa prayer ni Pastor Marlon kanina. Ibig sabihin, when we say na God is sovereign, na malaya ang Diyos na magpasya kung kanina niya ipaparanas yung kanyang kabutihan. Kung ano yung mabuting bagay na ibibigay niya sa atin. Kung ano yung mabuting bagay na hindi niya ibibigay sa atin. At kung ibibigay niya sa atin, kung gaano katagal yung panahon na hintay natin bago natin matanggap yung ibibigay niya sa atin. So, meron sariling pamamaraan ng Diyos. Meron sariling timetable ng Diyos. God is absolutely free to act ayon sa kanyang pasya. Yan ang ibig sabihin ng pagiging sovereign ng Diyos.
Yun ang ibig sabihin ng pagiging Diyos ng Diyos. God is God and we are not. And I hope na sa pagsubaybay natin sa story ni Noah sa Genesis chapter 6 to 9 ay mas nakikilala natin what it means for God, for Yahweh to be God. So chapter 6 pa lang, so chapter 8 na tayo ngayon. So chapter 6 pa lang, nakita na natin na kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung sinabi niya, yun yung eksakto na mangyayari. Kung ang plano niya ay magpadala ng baha, siyang papatay sa lahat ng tao sa buong mundo dahil sa kasamaan ng tao, nakita natin sa chapter 7 na gano'n nga yun nga, kung ang plano ng Diyos ay gagawa siya ng paraanan para kayo ilang tao, si Noah, yung family niya, pati yung ilang mga hayop na magpapatuloy ng lahi sa mga susunod na panahon. Kung sa plano ng Diyos ay maliligtas sila sa pamagitan ng ark, nagagawin ni Noah, nangyari niya, ginawa ka ni Noah, nangyari niya kung ano yung ipinapagawa ng Diyos. So eksakto lahat ng nangyari ayon sa kagustuhan at pasya ng Diyos. Eksakto sa oras na itinakda ng Diyos. At kasama sa oras na itinakda ng Diyos ay kung gaano sila katagal mamalagi sa loob ng barko. Pipirmi sila sa loob bago tuluyang humupa yung baha. So in chapter 7, the last time sa Genesis po tayo, 2 weeks ago, yung ending ng chapter 7, ganito. Ang mga tao, verse 23, ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipon ng Diyos, maliban kay Noe, at sa kanyang mga kasama sa bato. Nagsimula ng bumaba tubig pagkatapos ng 150 araw. So at this point, ilang buwan na sila na nasa loob ng bangko? Ilang buwan? 5 months. So 150 divided by 30. Okay, konting math lang tayo ngayon. So ibig sabihin, for 5 months na nagsimula na umulan, nagpadala ng tubig ang Diyos, nagsimula na umakyat yung tumaas yung baha, for 5 months. Nandun sila sa loob ng bangko. So hindi yan staycation. So hindi pa sila nasa luxury liner para magpakasyon, tapos kumain ng masarap na pagkain, tapos manood ng mga dolphins na nagtatalon. Mga hayop yung kasama mo sa loob. Just try to imagine. Yung amoy ng mga hayop. Inaamoy mo. Try to smell that. And yung ingay na naririnig mo ay yung ingay ng mga hayop. Yung discomfort, inconvenience. Gusto mo na lumabas. Hindi ka makapamasyal. Hindi ka makapag-sine. Hindi ka makapag-mall. Siyempre, we need to be grateful. Kasi, kung tayo nasa kalagayan ni Noah, kahit nakakulong ka sa loob ng barko for 5 months, pero hindi ka namatay sa labas dahil sa baha. We need to be grateful dahil may buhay pa tayo galing sa Diyos. Pero nagtatanong pa tayo, bakit kailangan tumagal ng ganito sa loob ng barko? Kaya naman ng Diyos ay sa ating lahat bumaha ng mabilis, pamatay na lahat ng kailangan mamatay, and then mawala ang baha. And we're saying, kung ang plano ng Diyos ay iligtas tayo, God can do that in an instant. Kaya ng Diyos lang, walang mahirap sa Diyos. Pero, tumagal pa ng 5 buwan yung tubig bago magsimula na humaba. So, ibig sabihin, natagal tayo. Hindi lang 5 months. Actually, a little more than 1 year ay itatagal nila sa loob ng barko. So, bagay ito na yung try natin. Katulad ng Psalm 13 verse 1, How long, O Lord, will you forget me forever? Parang nakalimutan na yata tayo ng Diyos. Matagal-tagal natin dito. So kapag matagal tayo naghihintay, ibig sabihin mo nun ay nakakalimot ng Diyos. So yung first part ng story natin sa chapter 8, malinaw yung sagot. First sentence pala. Sabi sa verse 1, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe. So
salinan ng Biblia. At ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan, sa barko, hindi kinalimutan. Kung titignan natin sa English Standard Version, mas literal, mas positive. God remembered. God remembered Noah. Kapag sinabi dito na God remembered Noah, hindi sinasabi ng story na for 5 months ay nakalimutan sila ng Diyos. And then, nakatulog ang Diyos, biglang nag-isip, oo nga pala, di ba si Noah sa barko? Kaya meron pa siyang inasikaso sa ibang bahagi ng mundo. At nakalimutan niya na, may kailangan pa pala akong gawin sa pamilya Noah. God is all-powerful. God is all-knowing. Hindi siya katulad natin ng mga tao na we cannot really do multitasking. We can only do one task at a time. Pero kahit marami, pero we cannot really do multitasking. And makakalimutin tayo. Yung mga dapat natin gawin, o yung pinangako natin na gagawin natin, nakakalimutan natin. But God is all-powerful. God is all-knowing. Hindi siya nakakalimot. So, ano yung sabihin na God remembered? Kapag sinasabi sa Bible na God remembered, meron itong kinalaman sa, this is a language na may kinalaman sa covenant. So may mga keywords na babangitin naka-blank sa handout ninyo. So yung blank dyan ay covenant. So hindi nakalagay sa text natin, pero when applied to God, yung remember, ibig sabihin, God remembered His covenant. Again, hindi sabihin na nakalimutan niya. Kasi wala pa siyang yung covenant na gagawin niya kay Noah sa chapter 9 pa, paglabas nila ng barko. Pero sinabi niya na sa chapter 6 verse 18, I will establish my covenant with you. So bago pa yung actual na pag-iipagtipan ng Diyos kay Noah, God is already acting in a way na pinapakita na He's faithful sa kanyang pangako kay Noah. Sabi sa chapter 9 verse 9, behold, I establish my covenant with you. So our God, kasi sabi God remembered Noah, pinapaalala ito sa mga mamasa, especially yung mga Israelita na unang nakabasa nito, na our God is a covenant-keeping God. And significant ito para sa mga Israelites, na pinangakuan ng Diyos ng isang lupain. Remember yung covenant kay Abraham, na bibigyan sila ng isang lupain as a part ng kanyang covenant kay Abraham. Pero alam natin story nila na for 430 years, nandun sila sa Asia. And alipin sila doon sa Asia. So dumalaking na sila sa hirap na dinaranas nila. Nakalimutan na ba sila ng Diyos? Ang sabi sa Exodus chapter 2 verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac, at Jacob. God remembered His covenant. Hindi sabihin na for 400 years ay nakalimutan ng Diyos na, oops, may pinangako nga pala kay Abraham, buti pinaalala ninyo. When applied to God, sinabing God remembered His covenant. Ibig sabihin, at this particular time in history, at this time ay tinatala ng Diyos, eto na, meron siyang gagawin decisively to fulfill yung ipinangako niya. Gagawa ang Diyos ayon sa panahon na pinagpasya niya. Hindi ayon sa expectations natin. Hindi ayon sa timetable natin. And dito sa story natin, hindi lang si Noe ang inalala ng Diyos. Kasama dito, verse 1 pa rin. Lahat ng may buhay, lahat ng hayop na kasama niya sa barko. So pati yung pamilya niya, pati yung mga hayop, inaalala ng Diyos. Tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos. Remember yung sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6, verse 26, bakit kayo nag-aalala? Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? So ano pag-aalala natin kung tayo ay inaalala ng Diyos? Walang nakakalimutan ng Diyos sa sino man na ipinagda niya na iligtas. Walang nakakalimutan ng Diyos sa sino man, bawat isa sa kanyang mga anak. So walang mapapahamak. Walang mawawala kahit isa. God is sovereign sa pagpapadala ng baha. God is also sovereign sa pag-upat ng baha. Intimakita natin sa mga susunod na part ng story. Verse 1 pa rin. Ano ginawa ng Diyos? Kaya pinag-ihit niya ang hangin.
So, babanggitin ko yung Hebrew nito. This is significant. Ang Hebrew ng hangin ay ruwak. Pinainit niya ang hangin at nagsimula humupa ang tubig. Kapag narinig yung ruwak, hawig ito sa verse 2 pa lang ng Genesis 1. Remember yung story of creation? Kumikilos ang ruwak ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Dahil yung word ng Spirit, ruwak, ay pwede rin translate na hangin o kaya ay hininga. Depende sa context. Hindi alam natin nangyari sa story of creation, yung Espiritu ng Diyos, yung ruwak ng Diyos sa ibabaw ng tubig, tapos ang ginawa ng Diyos, pinaghiwalay niya ay yung tubig. And sa gawa ng Diyos ay sa panahon ng baha ay pinagsama niya yung tubig. Kaya ba ng Diyos na tanggalin ulit yung tubig na ito? You remember yung story, natatawid yung mga Israelites sa Red Sea, ay tinapat ni Moises yung kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, Exodus 14:21. Tapos ang ginawa ng Diyos, magdamag na pinahihit ni Yahweh ang isang malakas na hangin. Sa Hebrew ay ruwak. Mula sa silangan at nahati ang tubig. So sa verse 1 pa lang, nakita na natin na God is sovereign. Malaya at makapangyarihan gumagawa ayon sa kanyang pasya. Mula pa sa Genesis 1, sa paglikha ng Diyos, hanggang sa Genesis 7, sa pagkapadala ng baha as an act of judgment, hanggang sa pagliligtas ng Diyos sa mga nasa loob ng barko. God is sovereign both in judgment and in salvation. So anong nangyari? Nagsimula ng humupa ang tubig. Hindi agad-agad. Again, kaya ng Diyos, agad-agad humupa ang tubig. Pero nakita natin dito na dahil sa gawa ng Diyos, kaya bumababa yung tubig. Hindi lang ito natural processes. Ito ay supernatural work ng Diyos. Sabi sa verse 2, huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Like etong Genesis 7, 150 days. Again, yung pagtaas ng baha, 150 days. Yung pagbaba ng baha, 150 days. So, ilang ba na sila ngayon nasa loob ng bato? 10 months. Again, pwede naman gawin ng Diyos na mas mabilis. Pero itinakda ng Diyos na ganun katagal. At kung gusto ng Diyos na maghintay pa sila ng matagal, yun ang gagawin ng Diyos. Again, God is God. We are not. Siya magdidesisyon. So, bandang kalagitnaan ng 5 buwan na pagbaba ng mahal. Sabi sa verse 4, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Ang ika-17 araw ng ika-7 buwan. Tingnan niyo, saktong petsa yung binabanggit. A very important detail. Para maalala sa atin yung story na binabasa natin, yung story na napapakinggan natin, this is not just a feel-good story. Hindi lang ito inspirational story to make us feel good. Ito yung story na totoo nangyari sa kasaysayan. Ito yung story ng totoo ginawa ng Diyos para kila Noe. So yung salitang sumadsad, sa ESV ay came to rest. Naalala ninyo kung bakit Noah ang ipinangalan? Pinangalan ng tatay ni Noah kay Noah? Ang sabi sa Genesis 5:29, andun yung hope, ito yung magbibigay sa kanila na hindi naghawa or rest. Pero, bago nila ma-experience yung kapahingan, katinawan, matagal pa sila maghintay bago sila makalabas sa bato. Hanggang tuluyan na mawala ng baha. Sabi sa verse 5, patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng ika-10 buwan, lumitaw na ang taluktok ng mga bundok. Diba, parang sa atin kapag matagal na umuulan, tapos biglang sumisilip na yung araw, ayan na, malapit na. Tapos biglang nawawala na naman yung araw, ay hindi ko pala. So, ano yung hope na, okay, malapit na. Pero at this point, hindi pa rin safe or ideal para sa kanila na lumabas. No, konting tiis pa. Nalapit na. So at this point, nakita natin na ano yung nangyayari sa pagbaba ng baha.
ay hindi natural. This is God's supernatural work. This is divinely superintended. Gawa ng Diyos. May ginagawa ng Diyos. Palagi may ginagawa ng Diyos. Hindi natutulog ng Diyos. Yung nga lang, hindi ayaw sa pagkanin natin. Hindi ayaw sa timetable na inaasahan natin. Basta kung halaga, may ginagawa ng Diyos. Pero, nandun pa rin yung question sa mind natin na bakit ba kailangan patagalin ng Diyos? 10 months. Okay na siguro yung 10 months na yun. Mahaba na yung panahon na yun. So next part of the story. Papakita ng Diyos na it's not yet time. By this time, simula sa verse 6, nag-shift ng focus. Ano yung mula verses 1 to 5, ito yung ginagawa ng Diyos. And then pagdating sa verse 6, nag-shift ng focus tungkol sa ito yung ginagawa ni Noah. Verse 6, pagkalipas ng 40 araw, so 10 months, 40 days pa, so more than 11 months na. Binuksan ni Noe ang bitana ng barko na kanyang ginawa. Kung nabasa mo yun, if you're writing this story, bakit mo ba kailangan sabihin pa sa amin na yung barko na yun ay ginawa ni Noe? Noe. Nabasa na naman natin yung sa chapter 7. Kasi Noe, yung gumawa ng barko. Why repeat isang bagay na alam naman natin na ginawa ni Noe? Maybe, para ituro sa atin na gaano man kahusay yung pagkakagawa ni Noah sa barko. It's not enough. Our work will never be enough. Ang kailangan natin ay yung gawa ng Diyos. Ang kailangan natin, ano yung ginawa ng Diyos? Ano yung ginagawa ng Diyos? Ano yung gagawin ng Diyos? May ibig sabihin, wala tayong gagawin. Hindi ibig sabihin, walang gagawin si Noah. So may gagawin man tayo. Ano yung ginawa ni Noah? Mula verse 7 hanggang verse 12, may kinalaman yung ginawa ni Noah sa pagpapalipad ng mga ibon. Dalawang ibon, in particular, yung pinagawa. So yung unang ibon ay uwak. Sa English, raven. Verse 7, pinalipad niya isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Most likely, ay hindi na bumalik yung uwak. Sabi ng isang commentary na yung uwak ay unclean. Yung category. Naalala niyo may mga sinabi Diyos sa Isakay na ayaw na unclean, saka clean. Yung clean ay gagamitin sa paghahadog. Yung unclean, isa sa definition para sila naging unclean ay dahil kumakain ito ng mga patay na hayop. So, lumabas yung uwak, most likely, hindi na siya babalik. Ay meron na siyang nakakain paglabas. Bakit siya babalik pa? So, ang ginawa ni Noah, kumuha siya ng isang ibon, isa pang ibon, this time kalapati, na categorized sa law ni Moises sa Leviticus na clean. So pagkatapos ito, maybe another 7 days, although hindi pinanggit dito sa verse 8, pero yung mga sumunod kasi every 7 days, nagpapalipad ng kalapati si Noah. So pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. So may mission si Noah. So parang nagpalipad ng drone, parang drone yung kalapati. Para ma-check kung wala nang baha. So yun yung mission ng kalapati. So kapag may tubig pa, syempre walang malabatuan yung kalapati. So yun nga yung nangyari, sabi sa verse 9. Palibasa ay naghanap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati. So anong ginawa ng kalapati? Kaya nagbalik ito at muling pinasok ni Noe sa barko. Hindi pa tapos yung paghihintay. Again, another 7 days. Verse 10, verse 11. 7 araw pa naghintay si Noe. Pinalipad na niyang muli ang kalapati pagkatapos nito. Same dog, probably. Pagbalik nito kinagabihan, bumalik. Sabihin, may tubig pa rin. Pero meron ng a good sign. Kasi may dalang dahon ng olibo. Sabihin, meron ng mga tumutubo ng mga bagong fresh na mga halaman. So that's a good sign. Yeah, marami na. Pero hindi pa rin.
7 days, another 7 days. Verse 12. Nagpalipas sa 7 araw si Noe, saka pinalipad ulit yung kalapate, tapos hindi na ito nagbalik. Ibig sabihin, meron lang ito yung lupa na natatapuan yung kalapate. So ito po ang kwento ng mga kalapate ni Noe. Ito yung kwento na kanyang paghihintay. This is also a story of his patience and perseverance. So mayroong blank dyan, pwedeng ilagay patience, pwede rin perseverance, pwedeng pareho. So, sa panahon ng paghihintay, hindi natin alam kung gaano katagal. Walang sinabi ang Diyos sa kanila na ito yung kalendaryo, ito yung eksaktong petsa na makakalabas na kayo. Hindi alam exactly. So, anong gagawin natin? Di ba naghihintay tayo? Mainit pa tayo? Magreklamo pa tayo? Pagdududahan pa natin ng Diyos, wala naman yata ginagawa na yung Diyos. Wala naman sinasabi yung Diyos. For almost 1 year. Bakit walang sinasabi ang Diyos kay Noah? Palipad pa ako ng palipad ng kalapate. Hindi na lang sabihin ni Lord kung pwede na. And again, going back to the story ng mga Israelita. Yes, pinalaya sila ng Diyos after 430 years of slavery. Pero 40 years, nagpapaikot-ikot sila sa disyerto. Para silang mga ibon na walang madapuan na matitirahan. Ano sila katagal maghihintay? Magtitiwala ba sila sa Diyos to provide? Kung mga bagay na kailangan nila, magtitiwala ba sa Diyos to give them yung protection na kailangan nila? Labas sa mga masamang hayop o masamang tao na makakasalubong nila. Magtitiwala ba sila sa Diyos na tutuparin ng Diyos yung pangako niya na makakapit sila doon sa promised land? Magtitiwala ba sila sa Diyos na yung magandang bagay na sinimulan ng Diyos sa kanila ay tatapusin niya. And finally, they will find rest sa promised land. And meron tayo kanyang ito yung mga questions na kailangan natin itanong sa sarili natin every time we're waiting, especially kapag mahaba yung hinihintay natin. And during times of waiting, ask yourself, gagamitin mo ba yung panahon na ito para mas magtiwala sa Diyos, mas kumapit sa Diyos? Ngayon naman yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Hindi naman nananadya ang Diyos na pagtagalin. Para lang, bahala kumainin, para inisin tayo, para asarin tayo. Asar tayo, makinip. Yes, nananadya ang Diyos. Pero nananadya ang Diyos to work something very significant sa heart natin to be able to increase, to strengthen yung faith natin na madalas na nanghihina. Yes, may gagawin tayo. Pero in the end, we have to recognize na lahat ng ito, lahat sa buhay natin, nakasalalay ito sa gagawin ng Diyos. Kailangan natin hintayin kung anong gagawin ng Diyos. Kailangan natin magtiwala kung ano yung gagawin ng Diyos. Kailangan natin pakinggan kung ano yung sasabihin ng Diyos. Hindi natapos yung part na ito na naghihintay si Noah, na nirekap kung gaano sila katagal sa loob ng barko. Verse 13. Noah ay 600 at 1 taong gulang na si Noah. Ang unang araw, ang unang buwan, birthday pa ni Noe. Inalis si Noe ang takip ng barko, nakita niya natutuyo na ang lupa. Nakita niya natutuyo na. Yay! Pwede na tayo lumabas. So, a little over 1 year. Simula nung dumating yung malakas na ulan. Sabi sa verse 14, nang ika-27 araw na ikalawang buwan, tuyo-tuyo na ang lupa. So malamang, pwede na siya lumabas. Okay na. Pero, bakit di pa siya lumalabas? Sinasabihan siya siguro ng asawa niya, tara, lumabas tayo. Yung mga anak niya, yung mga ayaw, nag-iingay na at hindi na mapakali. Anong hinihintay ni Noah bago siya lumabas? Ang sagot, verse 15.
boses ng Diyos. Pray. Salita ng Diyos, yung kailangan, bago siya gumawa ng mga. Ay, yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi pa siya ginawa. Hindi yung gusto niya mangyari. Hindi yung sa tingin niya ay okay na. Hindi yung senyales na pinakita ng kalapati. Hindi yung good circumstances sa labas ng barko. He needs a clear word from God. We need a clear word from God. Ang Diyos ang nagsabi sa kanya na papasok siya sa barko kung kailan sinabi ng Diyos. So ang Diyos din ang magsasabi na lalabas siya sa barko kung kailan siya lalabas ayon sa sinabi ng Diyos. At ito na, sabi ng Diyos, verse 15, finally, sabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak, at mga manugang. Palabasin mo na rin yung lahat ng mga ayaw na kasama mo. Mahal, mga gumagapa at lumalakad sa lupa at pati yung mga iwan. Kaya mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. Salita ng Diyos ang kailangan inuwahan. Salita ng Diyos ang kailangan natin. And this word, all-powerful, sovereign, universe-creating word from God, yung kailangan natin. Hindi boses ng asawa natin. Hindi boses ng ibang tao. Hindi yung boses na nakikita natin sa social media. We need the Word of God. Wala pa sa Genesis 1. Ito na yung pinapasay sa atin ang salita ng Diyos. And God said, and God said, and God said. Kapag nagsalita na ng Diyos, nagkaroon ng wala, nagkaroon ng mga bituin, nagkaroon ng mga ayaw, nagkaroon ng tao. Just by God's all-powerful creating Word. At sa araw na ito, nagsalita ng Diyos kay Noe, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. It's Psalm 118, verse 24. And pagbabasa yung story, babalikan naman sa Genesis 1 kasi yung mga salita na ginagamit dito ay pang Genesis 1 na wordings. Remember Genesis 1, 24, 25? Sa ikalim ng araw, nilikha ng Diyos yung mga hayop, mga amo, mga ilaw, malalaki, at maliliit. Itong araw din na yun, sinabihan ng Diyos ang tao na sa verse 22, na mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailaw, malaki o maliit. At sinabihan sila ng Diyos sa verse 28, sa chapter 1, be fruitful and multiply. Ito yung mga salita na narinig natin na sinasabi ng Diyos kay Noah. This is God's work of creation again. So this is recreation, new creation. This is the day of salvation. So that's the key word sa ikatlong bahagi, salvation. Gumagawa ng Diyos para baguhin yung mundo na sinira ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ng tao. Dahil sinuway ng tao yung salita ng Diyos. So salita din ng Diyos yung bubuo sa gagawin ng Diyos. So salita ng Diyos, utos ng Diyos, ano yung response nila? Sumunod siya. Nag-utos ng Diyos, sumunod si Noah. So tuwing mag-uutos ng Diyos, di naman yung dapat na maging response natin. Kasi yung salita ng Diyos na yun, it's a good word from God. Ang salita ng Diyos natin is a good word from the Lord. God's word is always good. Always for our good. In verse 18, verse 19, lumabas na si Noe at ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang. Kaya din sunod-sunod na lumabas. Lahat ng ayaw, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang buhay. Ilan yung tao na lumabas sa barko? Wala. Ilan yung pumasok? Wala. Ilan yung mga hayop na lumabas sa barko? Sabi dito, lahat.
handa ng Diyos na iligtas, ay naligtas. Hanggang sa dulo. Hindi lang sa simula. Hanggang sa dulo. Ang sinimula ng Diyos, tinapos niya. Laging tatapusin ng Diyos ang sinimula niya. The Lord is our salvation from beginning to end. So yung sinabi ng Diyos kay Noah, go out! Sabi sa verse 16, go out! Ito yung salita na nagbigay ng relief. Sa wakas, makakalabas na tayo. Makakaraya tayo dito sa pagkakakulong natin sa loob ng bago. Hindi ba natin maalala yung story ng Exodus? For 430 years, nakakulong sila sa Egypt, pinaalipin sila, pinapahirapan sila. Finally, pinadala ng Diyos si Moises na haharap sa halin ng Ehipto at ipapasabi ng Diyos, like sa Exodus chapter 5, verse 1, Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go. Malabas po sila. Pero matigas yung puso ng hari. Stubborn. Pero higit na makapangyarihan ng Diyos. We can overcome any resistance sa puso ng tao kapag siya ay nagpasya. To overcome that. He can overcome any resistance to fulfill His saving purposes for His people. Again, hindi agad-agad. Kailangan nila maghintay. Kailangan nila mag-is. Pero eventually, we know the story. Pagkatapos ng sunod-sunod na supernatural acts of judgment ng Diyos, makikita ng masalot na pinadala ng Diyos, displaying His power for judgment and for salvation. Finally, sa wakas, nakalabas din sila after 430 years. Exodus 12, 40-41. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng libing ng bayan ni Yahweh. Nang gabing yun, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Yes. Pagkatapos ito, 40 years pa sila na magpapaikot-ikot sa disyerto. Yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos ay mamamatay sa disyerto. At para silang mga ibon na palipad-lipad at walang madapuang mapapahingahan. Will they trust God? Na yung paghihintay nila ay hindi mauuwi. Na yung paghihintay nila ay mauuwi sa pagdating nila finally sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. So yung kwento ng bayan ng Diyos sa Old Testament ay kwento ng paghihintay. Katulad ng kwento ni Noah. Tagal na paghihintay, ultimately, yung paghihintay na to ay hindi natatapos kung nandun na sila sa promised land. Kasi eventually, layasan na naman sila doon ng Diyos because of their unbelief and idolatry. Yung rest na kailangan nila is not physical rest. Doon sa discomfort and inconvenience na sila ay wala sa sarili nilang bahay. Yung rest na kailangan nila ay spiritual rest. So yung paghintay nila ay anino lamang ng isang tagapagligtas na talagang pinakahintay ng bayan ng Diyos na magbibigay sa kanila finally, ultimately, ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa. And then, nagsara yung kwento ng Old Testament. 400 years. Hindi nagsasalita ng Diyos na walang propeta yung pinapadala ng Diyos. Pero sa pagbukas ng tabing ng New Testament, sa wakas ng salita ng Diyos, pamagitan ng isang anghel na pinadala niya sa isang babae ang pangalan ay Maria na sinabi na magbubuntis ka at ang ipapanganak ay lalaki ay papangalanan mong Jesus na ibig sabihin ang Diyos ang nagliligtas for He will save, God will save His people from their sins. Dumating na si Jesus. So yung pinaka-iintay ng story ng Old Testament. The time of waiting for God's salvation is over.
Ano kailangan natin gawin? Hindi natin kailangan maghintay na dumating ang tagapagligtas kasi dumating na siya. Ano kailangan natin gawin? Ano sabi sa Acts chapter 2, verse 21? At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Do you call on the name of the Lord? Nagtitiwala ka ba? Naniniwala ka ba na walang ibang makapagliligtas sa iyo maliban kay Kristo? So God is sovereign in our salvation. Ibig sabihin, hindi yung pagtawag natin sa pangalan ng Diyos yung decisive factor kaya tayo naligtas. Yung decisive factor kaya tayo naligtas ay yung pagtawag ng Diyos sa atin para tayo ay maligtas. Yung biyaya ng Diyos to overcome anumang resistance, rebellion sa puso ng tao. At kasama yung mga anak natin na hanggang ngayon ay pinagpipray natin. Lord, ligtas mo sila. Baguhin mo yung gusto nila. At yun naman yung pangako ng Diyos, Acts chapter 2, verses 38 to 39. Hindi lang sa mga anak natin. Para sa inyo, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Yung hope natin na hindi baliwala yung pag-ibay natin ay nasa kapangyarihan ng pasya ng Diyos na tawagin. Yung mga makasalanan para lumabas para sumampalataya kay Kristo. Tapos nag-iipin pa rin tayo. Lord, hanggang kailan nililita? Kailan mo gagawin? Bakit hanggang ngayon matigas pa rin yung puso ng anak ko? Bakit hanggang ngayon yung pinag-pray ko wala pa rin nangyayari? Bakit yung mga pinadala namin missionary, mga missionary sa mga lugar na maraming Muslim, bakit kakunti pa rin yung nakukonvert sa kanila, nagiging tagasunod ni Kristo? Dahil ba mabagal ang Diyos? Dahil ba God is not powerful enough? Sabi sa 2 Peter chapter 3, verses 8 to 9, mga minamahal, huwag niyong kalimutan na sa Panginoon, isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabayo sa kanyang pangako, kaya lang inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang lahat ng itinakda ng Diyos na magsisi at sumampalataya kay Kristo ay tiyak na lalabas sa kanilang pagkakaalipin sa kasalanan. Tiyak na dating ang araw na sila ay tatawag sa pangalan ng Panginoon at tiyak na sila ay maliligtas. Even us, if we are doubting, katulad ng question and answer natin sa catechism kanina, if we have doubts, can we have this assurance na tayo mga Kristiyano, yes, alam natin you're saved, dahil tumawag tayo sa Panginoon. Pero, how can you be so sure na patuloy ka natatawag sa Panginoon? How can you be so sure na hindi dati yung araw pag-gising mo, you will decide, I will no longer follow Jesus. It is no longer worth to follow Jesus. We can be sure. Tulad ni Paul sa Philippians 1:6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Paano tayo nakapitiyak? Dahil ba sa gawa natin? Dahil ba sa sarili natin determination o willpower? Dahil ba mas magaling tayo kaysa sa iba? Dahil mas matyaga tayo na maghintay kaysa sa iba? No. Dahil kay Kristo. Dahil siya yung katuparan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos sa atin, we can hold fast. Sabi sa Hebrews 6:16-18, binasa natin kanina, 18-19. We can hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul. Dahil si Kristo na namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit ay nananatiling buhay magpakailanman. Hebrews 7:24-25. Dahil dito, lubusan niya ay ililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay
magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So meron tayong katiyakan na hindi mapapaliwalang yung paghintay natin kahit gaano kahaba yung paghintay natin. Ang sinimulan ng Diyos, tatapusin na. Yung kaligtasan na nasa atin na ay lulupusin ng Diyos. In light of this, dahil meron Diyos na nagpasya na iligtas tayo from eternity past. Dahil sa ginawa ni Kristo at a point in history 2,000 years ago na ialay niya yung kanyang sarili bilang kapalit natin ng mga makasalanan. At dahil sa gawa ng Espiritu ng Diyos na bumago sa puso natin, giving us faith, binibigyan tayo ng lakas ng pangyarihan na magpatuloy sa pananampalataya. How then should we respond sa gawa ng Diyos na pagliligtas sa atin? Worship. That's number 4. Yun yung blank sa number 4. Ito yung ginawa ni Noah. Paglabas niya sa balko, unang-una niyang ginawa is to worship the Lord. Verse 20. Si Noah ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ipon at sinunod bilang handog. Yun yung purpose. Bakit meron iba pang mga hayop na pinapasok ng Diyos sa balko for worship? Si Yahweh, yung binanggit na pangalan dito. Siya yung si Yahweh na tapat sa kanyang pangako. The covenant-keeping God is deserving of worship. That's why we are here. Our God is deserving of worship. Inalakamneso ni Noah. Kaya, kinuha niya yung mga hayop na nakatalaga sa paghandog. At anong ginawa niya? Sinunod. Burnt offering. So, hindi lang ito basta thanksgiving sa Panginoon na, Lord, I will give you sacrifice as a way of saying, thank you sa pagliligtas mo sa amin. Yung burnt offering. Alam mo mga Israelita na yung burnt offering ay recognition na yung nag-aalay ng burnt offering na isang nakasalanan at kailangan mayroong tumubos sa kanyang kasalanan. Na nagpapaalala sa kanila na yung salvation na kailangan nila ay hindi yung salvation mula sa paha. Yung salvation mula sa parusa ng Diyos sa kanilang kasalanan. Na yung paha is just a preview of the worst judgment that we will suffer. Kapag walang tutubos sa ating kasalanan, makakalapit lang si Noah sa Diyos, makakalapit lang tayo sa Diyos kapag mayroong substitute sacrifice. Hindi yung nagtuturo yung story na ito sa system of sacrifices. Nagagawin ng mga Israelita, yung pag-aalay nila ng mga burnt offerings, araw-araw, taon-taon na, hanggang dumating yung ultimate sacrifice. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hebrews 7, verse 27. Minsan lamang nagatot si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihatod niya ang kanyang sarili. Hindi na kailangan maulit-ulit na ihandog ni Kristo yung kanyang sarili. Once is enough. That's why we disagree sa ginagawa ng Roman Catholic Church sa kanilang misa. Na yun ay tinawag ng misa. Ngayon ay galing sa Latin na masse, na ibig sabihin ay sacrifice. Kaya yung sentro ng kanilang pagsamba ay altar. Na ang Panginoong Jesus ay parang paulit-ulit na inihahandog para sa kasalanan ng mga makasalanan. Pag we worship, walang altar, kasi yung sacrifice ay tapos na. Yung nasa sentro ay yung pulpito. Dahil sa pulpito ito ay pinapahayag na tapos na yung ginawa ni Kristo, ay hindi na natin kailangan ulitin, hindi na natin kailangan dagdagan. At meron kapag kailan sa mamaya, to remind us, tapos na yung sacrifice ni Christ. Ang dapat natin gawin ay pakinggan, alalahanin, pagtiwalaan, at pagpiestahan yung ginawa ni Kristo para sa atin. Yun lang naging isang katanggap-tanggap na sakripisyo sa Diyos. So, anong reaction? Anong response ng Diyos sa sacrifice ni Noah? Verse 21. Ang maamoy ni Yahweh, ang mabangong samyang nito, sinabi niya sa sarili. Or literally, sa ang Biblia, sinabi niya sa kanyang puso,
Sinabi ng Diyos sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang hangkat ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipunin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Tinanggap ng Diyos yung handog ni Noah. Ito yung pinapakita sa atin ng Diyos yung kanyang puso. Na ibang-iba sa puso ng tao. Na sinabi dito, ang puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Tapos na yung flood. But there's no amount of flood, kahit gaano kalaki, ang makakapag-eradicate sa kasalanan ng buong mundo. The heart of sinful human beings remain the same. Ang kailangan ibuhos ng Diyos ay yung kanyang Espiritu. Ay pinangako niya sa inyong covenant na He will pour out His Spirit. Na nagkaroon ng katuparan sa Deo. Pwede ko sa ibinuhos na yung Holy Spirit sa kanyang mga disciples. Yun yung kailangan for us to have new hearts. E so sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, ano yung nakita natin ng ibabaw dito? Hindi yung pagsambay, pag-aandog na ginawa ni Noah. Nangingibabaw dito yung pangako ng Diyos in response sa ginawa pag-aandog ni Noah. Ito yung pangako na galing sa puso ng Diyos. Na sinabi niya sa awa ng Diyos, hindi na niya muling pababahain tulad ito sa mundo natin ngayon. Bakit maraming baha pa rin hanggang ngayon? Ang sabi ng Diyos, hindi niya nauulitin yung malakihang baha tulad sa panahon ni Noah. Gaano man kalaki yung baha na dumating sa atin ngayon. This is not judgment. This is mercy. Galing sa Diyos. Promise God, lahat ng tao dapat sa pangako ng Diyos. Hindi na ito para sa mga non-Christians. Ay, hindi na ito para sa mga Christians. Even non-Christians are beneficiaries of this mercy from God. Verse 22. Walang umahawit ang Diyos sa sinabi niya. Hanggat nga ito, buo ang daigdig, tagtanim, tagkani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatig. Dahil sa pangako ng Diyos, itigil din yung ulan na ito. Mawawala din yung ulan. Sisikat din yung ulan. Amen? Uulan ulit. Amen? Sisikat ulit yung ulan. Lulubog yung ulan. Ang paglipas ng bawat araw, paglipas ng bawat panahon na kung haba ng buhay na meron tayo, may awa ng Diyos, pangako ng Diyos, kay Noah, para sa atin. This is God's kindness. Sa lahat ng tao, na gusto ng Diyos, God's kindness should lead every sinner to repentance. Pero katulad na sabi ni Paul sa Romans chapter 2, verse 4 and 5, dahil sa tigas ng puso ng tao, they're not listening sa sinasabi ng Diyos. Hindi nila nararamdaman na yung gusto ng Diyos ay paramdam sa kanila. Nananatiling matigas yung puso ng tao. And they are storing up God for themselves. Hanggang dumating yung day of judgment. Or tayo ng mga nahay Kristo, wala tayong dapat katakutan. Sa dating na araw na yun, wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Our salvation is already secured by Christ. So we wait. We wait with eager longing. We wait with expectant anticipation. Na yung ginagawa natin pag-ibig ay gaano katagal ay hindi masasayang. Kasi naghihintay tayo hindi lang paglipas ng panahon, pagsikat ng araw, paglubog ng araw. Naghihintay tayo sa pagdating ng panahon na one day, finally, we will see our Savior face to face. Ito yung longing that God is creating even as we gather for worship every Sunday, as we celebrate the Lord's Supper. So as we wait, we worship. Kasi nakakalapit tayo sa Diyos dahil kay Kristo. So lumalapit ba tayo sa Diyos sa pagsamba ngayon?
on the basis of our own goodness. Dahil tingin natin, mas magaling tayo, mas mabuti tayo kaysa sa ibang tao. Or do we come to God in worship on the basis of the good work that Christ has done for us? Ang basis ba ng katiyakan natin na maliligtas tayo finally sa araw ng pagkabalik ng Panginoon sa Kristo ay nakadepende sa sarili nating determination to follow Jesus. Sa sarili nating pangako, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. O yung basis of assurance natin, nakadepende sa pangako ng Diyos. Ang sinasabi niya, I have decided to say, I will not turn back. I will not turn back. Sa promises. So ito yung kahalagan na alam natin hindi lang yung kwento ni Noah. Na nakita natin yung story ng buong redemptive history. Yung kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Na paano nakita natin sa verses 1 to 5, yung gawa ng Diyos sa katapatan niya sa kanyang tipanan, yung covenant-keeping work ng Diyos, ay nag-remind sa atin na meron tayong Diyos na tapat sa kanyang pangako at patuloy na ginagawa hanggang malubos ang ating kaligtasan. Kung paano nakita natin yung haba ng pag-iintay ni Noah sa verse 6 hanggang verse 14 ay nagpapaalala sa atin na kailangan din natin maging matyaga, kailangan natin magpatuloy sa pagtitiwala sa pagdating ng ipinangako ng Diyos na final salvation for us. Kung paano eventually, tuluyang nakalabas na sila sa bangko, sa verses 15 to 19, nagpapaalala sa atin dati ang araw, one day, our salvation will be complete. God is our salvation. At kung paano sumamba si Noah, sa verse 20 at verse 22, ay nagpapaalala sa atin na we can come to God in worship. Patuloy. Sasamba ka sa Kanya. Week in and week out. Walang patid. Hanggat kaya natin, hindi tayo absent. As we wait for that day, na mahahayag si Kristo, and we will receive the fullness of our salvation. Anong sayang? Sa initan na. Bakit tayo mainit? Alam natin, natiyak na darating. Bakit tayo magdududa sa Diyos? Alam natin na kapat siya sa kanyang pangako. Bakit tayo magreklamo? Alam natin na walang mabuting bagay na hindi niya ibibigay sa atin. And He will give us the faith we need to continue faithful until the end. Tayo mga Kristiyano, we're waiting. Hihintay tayo. Pero dapat ang Diyos, hindi masasayang ang paghintay natin. It's guaranteed. It's guaranteed.